Guys, may buntag. Jud kay panghilamos. Pero, nanatong detox na juice. Lami kay guys. Lami kay siya guys. Red ang color niya kasi meron siyang beets. Tapos, nilagyan ko siya nung celery, yung spinach, ginger, yung mga ibang fruits na naiwan dito sa bahay. Sobrang sarap guys. So meron akong dalawang bote dito na ganito ang size. This is enough for me for 2 days. Gagawa pa tayo ng maraming juice next time kapag nakakuha na naman tayo ng maraming fruits and vegetables galing sa Haviki. And i-check na natin from time to time yung ating basurahan doon. Lami kayo. Guys, ang dumi ng labas ng bahay namin kasi alam niyo naman tong bahay ni Lola, sobrang daming kalat talaga. And sobrang daming kailangang itapon sa basurahan. Pati yung doon sa yard guys, sobrang daming kalat. Napakaraming kailangan gawin dito sa amin. Pero alam nyo, di bali na yung mga kalat na yan. Kasi yung mga huni ng ibon dito, napakaganda talaga pakinggan guys. Hindi yan galing sa audio ng editor. Galing talaga yan sa nature, yung tunog ng mga ibon. Dalawang chair dito guys na extra sa bahay. Medyo marumi na yung sa taas niya pero pwede naman tumalabhan. Ito siya oh. So dalawa ito, dadalhin ko doon kina Carlos kasi bibigay ito kay Elisa. Hindi ko kasi alam anong shift ni Elisa guys. Hindi kami makabot-abot. But since afternoon shift naman si Carlos today, idadaan ko to sa kanya para siya na lang ang mabigay doon kay Elisa. Tapos, meron din akong dalang spinach, yun ang galing sa dumpster. Sabi ni Carlos, gusto niya rin daw nun. Tapos, yung banana cake gumawa ako, bibigyan ko rin siya. So, ito, hatid muna natin to dun kina Carlos. Para medyo ma-empty na rin yung loob ng bahay namin, guys. Kasi sobrang dami talagang gamit na kailangan din talagang ipamigay. And kailangan na din talagang i-dispose. Kasi nga, ayaw ko ng sobrang maraming gamit sa bahay, guys. And sobrang dami namin kailangang linisin dito sa yard. Ito na yung spinach guys, so, tapos yung banana bread andun sa ilalim. Sino nga yung pangalan ng friend mo? Ano pangalan ng friend mo? Yung name niya talaga, i-shoutout mo. Shoutout pala kay It's Mac, ito pangalan niya. Ano ba yan? Lakasan mo! Hanapin sino yun? Mo Hanapin mo. Ano pangalan niya? I-shoutout mo. Shoutout po sa friend ni Carlos. Nakita ko yung comment niya sa akin kahapon. Okay. Si ano pala? Sino? Shoutout ko pala dyan si Maki Ichigo. Baby mo yan? Hindi. Hindi po. Ay, hindi mo baby yan? Yung baby niya guys, yung andoon. Natutulog yung baby. Natutulog ang baby niya. Yeah. Shoutout kay? Kay Maki Ichigo po. Maki Ichigo, shoutout! Kay Maki Ichigo, tsaka kay Sir Ignacio, yata yun siya. Basta Ignacio ang pangalan niya. Tapos Boyet. Shoutout po sa inyo. Sana po meron kayong ulam dyan. At kung meron kayong ulam, pakidalhan po kami dito kasi wala akong lutong ulam sa bahay. Pero guys, ito na yung isang chair. Dalawa ito, Carlos. Sa bahay ito. Eh kaso hindi ito magmamatch dun sa chair namin. Pwede ito matanggal sa taas niya. Laban na lang. Pwede siyang labhan. Yun. Marumi lang yan kasi alikabok. Mga kailisa na lang siguro. Oo. Eh, bawan ko sa inyo. Meron pa akong isa doon sa bahay. Dalawa na kasi sa akin eh. Dalawa na sa'yo? Sa kanya parang wala yata siyang chair? Isa lang yung sa kanya. So baka need niya siguro dalawa doon. O sige. So parang meron siyang, pag meron siyang bisita. Yeah, yan yung canister na kinuha ko doon. Pwede yan siya lalagyan ng pera. Ngayong alkansya. Oo. Gawing alkansya. Ngayong mga bariya-bariya. Oo. Pero yung iba dyan, actually, ganito yung mga, nilalagyan ng mga fins ng storage ng kape. Oo. Pag bumili tayo sa Haviki. Ay, oo. Dyan. Actually, nilagyan nila yan ng mga storage na mga kape. Tapos, tingnan mo yung spinach. Pakita mga Carlos, tinapon yan dun sa basurahan kahapon. Bago pa, oh. Bago pa, no? Oh.
Tapos Tama doon, may lentil ako. Gawin kong munggo to. Diba? Bago pa guys. Bago pa. Dalawa yan. Oo. Tingnan mo. Ginawa ko ng juice yung iba. Fresh to, oh. Fresh pa, diba? Baby spinach. Mahal pa naman yan. Magkano yung ganyan sa parang 2 euro? Oo. Parang 2 euro mahigit, no? Ito sa atin, hina-harvest nandun. Oo nga, dito tinatapon. Tapon. Iakit mo muna yan sa taas, tapos hatid kita sa Atendo. Hatid natin siya Atendo si Carlos, guys. Baka baka mawala eh. Mawala ako ulit. Tingnan nga natin dyan sa Alepa magkano yan. Kasi yung store guys dito, malapit lang kina Carlos dyan sa Alepa. Yan lang yung nag-iisang tindahan dito sa amin. Tapos doon sa Koski Cartano. Pero ito na yung mas cheaper compare sa Koski Cartano. Pero mahal rin talaga yung mga benta nila. Kasi nga dito sa Finland, kapag mas maliit ang store, mas mahal din yung mga paninda. Tapos dito sa lugar namin guys, konti lang talaga ang tao. Parang, na kasi siya guys, mamamatay na siya na na town or na city guys. Kaya sobrang konti ng tao dito kasi madalas na mga nakatira dito guys is matatanda na talaga. Yun nga si April tsaka si Des, yung mga Pilipino na nakatira dito dati. Sabi nila nung pagkalipat daw nila dito sa Hämeenkoski, akala daw nila ito is veterans place kasi lahat ng mga naglalakad guys is naka-rollatory, naka-walker, naka-ganyan. So akala nila veterans place talaga itong lugar na to. But the truth is marami talagang matatanda dito sa Finland kaya most of the cities guys, yung mga nasa countryside like dito sa amin, wala nang masyadong tao kasi yung mga bata guys nagsipuntahan na doon sa city. Kasi nga yung trabaho na gusto nila, iba na, hindi na pang countryside. Pero kami naman na nanggaling na nasa city like for me, mas gusto ko dito sa countryside guys kasi mas kalmado dito tapos mas slow yung buhay. Lang natin si Don Carlos guys kasi sasapatos pa siya. Tapos magbebeso-beso pa siya sa kanyang bebe. Si bebe muna. See you. Hintayin kita dito sa baba. Clock yung pasok niya guys. Ako naman is wala akong pasok kaya kaya ko na igawin tong mga ganitong bagay. Usually guys, hindi talaga ako nakakapag-post ng everyday kasi nga sa higpit ng aking schedule. But anyways guys, meron ako nakita dito banda. May tumubo na dito guys. Meron ng blooms dito guys so for spring. And so yung mga dahon-dahon guys, yung mga sagbot guys, nagsisitubuan na rin sila. Nagsisibalikan na sila guys. They're back to life. Yan, meron ding yard dito sa kina Carlos guys. Pero ito yung building nila Carlos guys, yan So yung room ni Carlos is doon. Tapos yung kay Lisa naman is doon sa kabilang side na building sa kanya. Hindi sila same ng apartment, magkahiwalay sila guys. Pero sabi ko sa kanila, mas mabuti na magsama sila guys, yung separate bedrooms lang para makatipid sila. So maghahanap din sila ng another apartment na malilipatan nila para same place lang sila guys ba. Tapos yung shared nga sila para makatipid. Kasi mahal din yung renta ng apartment nila guys. Mas mahal pa yung apartment nila guys compare sa bahay namin na stand-alone house. Yung bahay namin guys, hindi namin yung sa amin talaga yun yung lang yun, renta lang yun siya. Pero kasi malaki yung discount namin doon kasi yung may-ari nun is yung dating customer ni Nico sa Firewood na lumipat na ng ibang place. Wow! Ipaglaban ng ating ipaglaban ng kalayaan. Kaloko. Halika na nga. Halika na. Meron kasi silang dyan, parang veranda bar, parang terrace. Tapos may mga tanim dun sa taas guys, Ang cool lang din kasi meron silang ganyan. At least, di ba, merong access. Dun sa apartment niya guys, walang wala kang doon, yung balcony. Yan lang yung balcony mo. Tara, hatid na natin si Don Carlos dun sa kanyang trabaho. Tapos, nagpaalam ka na sa bebe mo? Hindi na. Hindi siya nagpaalam sa bebe niya. Tingnan nga natin dyan sa Alepa, Carlos, yung spinach kung magkano. Dun sa may tingnan lang natin. May gatas na habiki dun, yan 30%.
Oh, 135. O kahit naka 30% na ito guys, 135 yan. So about 1 euro pa rin yan. Mahal pa rin, uy. Diba, samantaling doon sa Habiki, marami tayong nabibili. Pero bibili lang ako dito ng cheese guys. Ito is Le Pajusto ito. Or grill. Oh, grill. Oo, masarap siya grill. Ha? Oo, grill. Pero ang bibilhin ko is ito lang, yung ilalagay namin sa pasta. Salamat. Salamat. Ako sa Atendo. Salamat sa paghatid. Salamat din. Uy, may bayad yun, 50 euros. Oo nga, i-charge mo na lang. Charge mo Joke muna lang. sa barangay. Kapag meron kayong off, maghabiki tayo ulit. Sige, sige. Sige. Oh. Regards mo kay Elisa. Oo. Uy, sabihin mo ba sa May 1? May 1? Sige, sige. Yun ang unahin mo ngayon na trabaho ha. Your Oo. assignment mo. Sige, sige. Bye-bye. Bye, ingat ko. Kunin ko lang yan ako. Oo. Thank you. Papasok na si Carlos guys. Bye! Nina guys, sinatid ko si Carlos. Ngayon naman, hinahanap ko saan yung location ni Nico dito sa gubat guys. May binigay siya sa akin na location sa map. Pero, nahihirapan akong hanapin siya kasi nagda-drive ako. Tapos yung location ba. Tapos yung workplace niya kasi guys, as in gubat na gubat kasi siya. So, hinahanap ko ngayon. Actually, may nagpapa-shoutout pala. Shoutout kay Boyet Pizarro. Salamat po sa panonood ng video namin. Salamat po ng marami sa oras na binibigay niya sa panonood ng video. Ngayon guys, tulungan niyo ako hanapin yung location ni Nico guys. Kasi nasa gitna na ako ng gubat. Pero may mga roads pa rin naman dito. Siguro sa unahan pa yun. Sabi niya nag-coffee na daw siya ngayon. O di pa nagkakape na sa gitna ng gubat. May baon naman yun siya na kape guys. Yung talaga yung palagi niyang binabaon. Alam ko na guys, saan banda yung location ni Nico. Dito pala sa friend niya, yung high school friend niya guys, yung Forest. Kasi ito yung tinarabaho ni Nico since last year pa. Kasi sobrang laki kasi ng Forest na to guys. And ito yung first na pinakita ko na video sa mga dati pa na work si Nico dito. Dito na tayo guys, nahanap ko na saan si Nico. Dito yung last year guys, yung ginawa niya na trabaho, yung pinakita ko sa inyo dati na nilinis niya. So yun yung iniwan na yung mga sticks dyan para, mga sticks. Yung mga sticks dyan guys, yung mga putol-putol na stem para bumalik siya sa lupa at maging fertilizer ng mga tanim. So maganda na siya tingnan guys, hawa na siya May mga spaces na talaga siya na makapasok yung sunlight ng maayos dun sa mga tanim. Hindi na sila mag-aagawan. So, ayun na ang aking poika-usta ba? Andun na siya guys. Ito yung machine na ginagamit guys na panghakot ng mga logs. Para mabilis. Kasi hindi man yan bit-bitin pa isa-isa guys manually. Looks so cool! Your truck looks so scary, Daddy. It looks so scary. It's so big. These are all the logs? Is there more? There's more? Really? Yung truck guys na ginagamit para pang-collect ng mga firewood or yung mga logs pala guys doon sa loob ng gubat. Can I sit there? Let's ride and sit. How can I climb in here? From here? Kakatakot yung gulong. Ang laki guys. Ito na tayo sa opisina ni Nico guys. This is Nico's office in the forest. Yeah. So, kasama tayo mag-gather ng mga logs na na-harvest niya last winter. So, i-harvest na yun guys. And hakutin na yun. Tapos, ilalagay na siya doon sa pile. Parang ganun. I first last year cut that part, but for now it's like here in the back. That's why the forest have like big marks of like tires because of this one.
because of this machine. Actually, this is for harvesters. This is maybe a big machine. All time they do it by horse. By horse in the olden days, but now they do it with this kind of machine. How many hectares was this? About 2 hectares. Like no, because available nakauna pa tayo. Yeah, yeah, about 2 hectares for this year, but the previous year it was like more. But you did cut and clean this one manually. But to gather all the logs out from the forest, they need to do it with this machine because it's easier. If you take the whole thing. Yeah. Are we not gonna fall down? This is like balancing it. It's lifting there in the upland. See, is this line there? First time ko sumakay sa forest machine na ganito, guys. Hindi siya nakakahilo compare dun sa paggawa ng hay bales or yung mga marshmallow para sa kabayo. Yung ano ba? Yung damo. So this really can go inside the forest. Amazing! Takot ako, guys, baka mag-upside down tayo dito. Masabi ni Nico, hindi naman daw. Kasi ano daw, nagbabalance daw itong truck. Nagbabalance daw siya, guys, sa ground. Oh my God, nakakatakot yun! Tinuha ko, Diyos mo yung marimar. Yeah, siguro kung andito si Anika matutuwa yun. I think if Anika is here, Anika will like it. Yeah, because this is like a roller coaster ride. Yung mga logs na andun, guys, o yung mga na-harvest na after sa paglilinis dito sa gubat. Pag nagkakat na pala ng mga trees sa forest, guys, ina-estimate din pala yung dadaanan ng forest machine na to para magkasya siya. I think this is the same forest machine that I saw when I was like picking mushrooms. Because it has this kind of tires. So we are now climbing up to the hill, guys. Kasi itong forest ng friend ni Nico, guys, is pa-uphill siya. So mas mahirap siyang linisin nung maraming snow. Kasi nga paakyat, papasubida siya, guys. Imagine niyo, guys, dito yung workplace ni Nico and it was very cold. Tapos dito siya nagkakape, nagkumakain ng tinapay, di ba? Can you imagine yung hirap ng trabaho na yun? Hindi siya madali, guys. But we're going up to the hill. This can go up there? I don't know, but I think so. OMG! Are we not going to flip upside down? No? Oh my God! My God, nakakaakyat talaga siya. Hala! Hala! OMG! Para na akong nakahiga. Oh my God! This is like a roller coaster ride, Daddy! Oh my God! Uy! 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 Hello! Hello, guys! Hello! Grabe, nakaakyat talaga siya. Amazing! Oh my God, you work up to here? This is so uphill, Daddy. Guys, ang taas na nito, guys. Kitang-kita na. Kitang-kita na yung baba, guys. Tingnan nyo. Sa taas na tayo ng ano, guys, hill. Pero grabe, ang laki ng machine na to. Nakaakyat pa rin siya.
mechanical out there. Lang naglalaro si Nico guys, para it's like a Game Boy. So merong dalawang monitors guys sa left and right. Ayan, tapos papagalawin niya yun. So kapag nagwo-work na yung machine na yan guys, yung door and yung windows is hindi siya mag-open for safety. Finland is? It's like a green code. Green code? Why? Because it's our like natural resource. Yeah. Dito sa Finland guys, napakarami kasing puno. There are more trees here than the people. And ito talaga yung isa sa pinaka-importante na trabaho din talaga dito. Yung Metsuri. Napaka-ultimo siya na trabaho guys, pero napaka-importante niya. Actually, dito sa Finland guys, lahat ng klase ng trabaho is importante. Cleaner ka man, nurse ka man, doktor ka man, metsuri ka man, chef ka man, kahit ano pa yung trabaho mo guys, naglilinis ka man ng road, napaka-importante niyan. Guys, yung truck na to guys is nakabakilid na gid siya, pero wala gyapon siya nabalintong upside down ba, pero ako lang natakot. Sabi ni Nico hindi daw kasi it has its own mechanism na magstay yung truck doon sa place niya habang gumagawa ng trabaho. There's a little bit more there, but it's so small. I do it late. I don't know who is doing it. Itong paglilinis pala ng forest ni Nico dito sa kanyang friend guys, hindi siya binayaran dito. Sinabi ko na rin to last year because yung friend niya guys is hindi kayang bayaran si Nico kasi mahal kasi magpalinis talaga ng gubat. So instead na bayaran siya guys, ang bayad sa kanya is lahat ng logs or lahat ng kahoy na naputol is iuwi ni Nico. So yun yung bayad niya, and yun din ang gusto ni Nico kasi guys, kapag nagawa niya itong firewood, times 2, times 3 yung kanyang income doon na babalik sa kanya. Mas malaki ang benefit nun guys, and mas malaki yung kikitain kapag ginawa niya itong firewood. Kasi kapag nagpakat ka lang ng forest and yung mga logs na yon is mapupunta doon sa may-ari. Sabi ni Nico, mas maliliit daw itong mga puno na nakolect dito ngayon compare last year. Yung mga unang nakat niya daw last year is malalaki daw yun siya compared nito. But sabi niya, this is still okay. Pwede pa rin ito. How old were you when you started driving this kind of machine? Maybe 25. 25? Yeah. Was it difficult? No, I just want to learn. It's just like driving. Just practice. Reverse na si Nico guys. Yun na yung piles namin ng mga kahoy. Tapos dadalhin na yan doon sa kabila na naman. Kapag kinuha na yung mga kahoy sa loob ng gubat yan guys, yung mga kahoy na naiwan na papalakihin at patutubuin,
you need to make sure na hindi mo yun matatamaan ng machine kapag kinukuha mo na yung mga loads or yung mga logs doon sa loob, kasi masisira na naman yun sila. So isa yan sa mga dapat tandaan kapag nag-harvest ng mga logs dito sa loob ng gubat. Kaya laging nakatingin si Nico sa bawat sides, guys. Just to make sure na wala siyang masasagasaan ng mga puno na nakatayo. And when the collector is like that, you need to be sure that there is no power line.